Sa palasyo ng hari, pinanood ng Grand Priest ang eksena, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging tensyonado sa bawat sandali. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, bumubulong sa sarili. Hindi, sa ganitong bilis, mapipilitan si Whis na lumaban gamit ang kanyang buong kapangyarihan, at ang universe ay masisira. Kung kinakailangan, ako mismo ang susuway sa mga utos ni Zeno. Hindi ko maaaring hayaang kumalat ang sakuna na ito. Hindi maintindihan ni Zeno ang panganib. Siya ay nalilibang lamang. Sa daigdig, dahan-dahang lumapit si Goku kay Whis, itinaas muli ang kanyang kamay, inihahanda ang enerhiyang sapat na kayang burahin ang mismong pag-iral. Dumagundong ang kanyang boses. Maniwala ka sa akin, Whis. Kahit ilabas mo ang buong lakas mo, kumukulo ang dugo ko, at hindi mo ako mapipigilan habang pinapasan ko ang bigat ng paghihiganti sa pinakamamahal kong anak. Ngunit si Whis, sa kabila ng kanyang mga pinsala, ay ngumiti ng may hindi natural na kalmado, ang kanyang boses ay may nakakapangilabot na talim. Binabati kita, Goku. Naabot mo na ngayon ang 50% ng aking pinakamataas na kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Sumigaw si Krillin ng hindi makapaniwala. 50%. Imposible iyon. Napalunok ng husto si Gohan, nanginginig ang kanyang boses. Ama, nalampasan mo na ang mga limitasyon ng katwiran mismo. Ngunit nanatiling hindi natinag si Goku sa revelasyon. Hindi umalis ang kanyang malamig na titig kay Whis habang inihahanda niya ang isang nakamamatay na enerhiya. Ngunit bago pa niya ito mabitawan, nahati ang kalawakan kasabay ng isang nagniningning na sinag ng liwanag. Lumitaw si Vados, ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo, at sa tabi niya ay nakatayo ang isang galit na tsampa, ang kanyang boses ay dumadagundong na parang kulog. Nabigla ang lahat. Walang sino man ang nag-akala na ang isang God of Destruction mula sa ibang universe ay makikialam sa sandaling ito. Ngunit si Champa, ang kanyang bilugang mukha ay namuo sa galit at pagsuway, ay umungol. Pumunta ako dahil sumumpa ako na balang araw ay matatalo ko si Beerus at hindi ko hahayaang may iba pang pumatay sa kanya. Hindi ko kunin sa akin ni Goku ang karangalang iyon. Si Beerus na nakahiga pa rin sa lupa ay itinaas ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid. Dahil sa pagsisikap, dahan-dahan siyang bumangon, wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kahandaan. Hindi lamang upang tanggapin ang hamon, kundi upang magsanib puwersa sa unang pagkakataon. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, tila nagkasundo sila sa iisang kaaway. Napangisi si Goku, ang kanyang gininto ang mga mata ay kumikinang sa walang awa na kumpiyansa. Kalmado ang kanyang boses, mapanukso. Kahit magkaisa kayo, hindi mahalaga iyon. Maaari kong wakasan ang buhay ninyo sa loob ng ilang segundo. Ngunit bibigyan ko kayo ng karangalan na subukan. Isang minutong kasiyahan kasama kayo. Wala na. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Naramdaman ng dalawang destroyer ang matinding pang-iinsulto, pagkatapos ay sabay-sabay na sumalakay. Ang kanilang mga nakamamatay na suntok ay direktang tumutok kay Goku, ngunit agad ang pagkabigla. Nanlamig ang kanilang mga kamay bago siya hinawakan na para bang ginapos ng hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling nagpakawala si Goku ng isang nagliliyab na aura. Sumabog ang liwanag na parang bulkan. Pinatalsik silang dalawa, bumagsak sa lupa. Dahil ayaw sumuko, muling nagtipon sila sa malayo at nagpakawala ng sunod-sunod na pagsalakay. Ngunit ang bawat pagsabog ay naglaho sa kawalan, naglalaho na parang usok sa harap ni Goku. Samantala, si Vegeta ay nakatayong nanigas, ang mga ugat ay namumuo sa galit. Hindi na kayang tiisin ng kanyang puso na makitang mas magaling si Goku kaysa sa kanya ng ganito. Bigla siyang lumingon at nakita ang Supreme Kai ng Universe 7 na nakatayong nanunood malapit sa likuran. Pinagmamasdan siya ng may kakaibang intensyon na parang may isang mapanganib na ideya na kakaisip lang. Naghahanda na si Goku na ilabas ang kanyang huling atake, ang kanyang aura ay nagbabantang wawasakin ang mundo. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang ipahayag niya. Tapos na ang minuto. Ito ang inyong kapalaran. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang malakas na pagsabog ang dumagundong mula sa gilid.
Natigilan ang lahat, ang mga mata ay mabilis na tumingin sa pinanggagalingan. Habang lumilinaw ang alikabok, ang tanawin sa harap nila ay parang kidlat na tumama. Ang Supreme Kai ng Universe 7 ay nakahandusay na walang buhay sa lupa, ang kanyang aura ay tuluyang nawala. Ang pagkabigla ay hindi masukat. Hindi siya pinatay ng isang hindi kilalang kaaway, kundi ni Vegeta mismo. Nakatayo ng matigas, ang kanyang mukha ay malungkot, ang mga mata ay nagniningas sa matinding galit, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang nagliliyab. Ang kanilang mga kaibigan ay sumigaw sa takot. Vegeta, anong ginawa mo? Maging si Goku ay natigilan, ang kanyang mukha ay nanigas sa kawalan ng paniniwala, ngunit ang pinakamalaking epekto ay kay Beerus. Ang kanyang katawan ay nanginig ng marahas, ang kanyang enerhiya ay nagsimulang maglaho. Dahil ang pagkamatay ng isang Supreme Kai ay nangangahulugan ng pagkamatay ng isang God of Destruction. Lumuhod siya, hingal na hingal, saka ibinaling ang kanyang pagod na mga mata kay Whis at nagsalita ng walang tigil. Whis, hindi ko inakalang ito na ang aking katapusan. Alagaan mo ang iyong sarili at protektahan ang mga banal na bagay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid na si Champa, ang kanyang mukha ay nababalot ng kalungkutan at pinipigilang galit. Hangal ka. Paano mo ako nagawang iwan ngayon? At sa isang nakapanlulumong sandali, tuluyang naglaho ang aura ni Beerus. Ang kanyang katawan ay tuluyang naglaho, at tanging isang matinding kawalan lamang ang naiwan. Galit na sumigaw ang lahat kay Vegeta, humihingi ng paliwanag, ngunit wala siyang binitawan kahit isang salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa na parang may dala siyang isang sikretong napakabigat para sabihin ng malakas. Si Goku lamang ang tahimik na nakatitig sa kanya, at sa loob-loob niya, bumulong siya sa kanyang sarili. Vegeta, alam kong hindi mo ito ginawa dahil sa pagtataksil. May iba pang bagay sa likod ng iyong ginawa. Isang bagay na mas masakit kaysa sa maiisip ng sino man sa atin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay humakbang pasulong ang Grand Priest, lumitaw sa gitna ng arena. Ang kanyang nagliliyab na mga mata ay tumingin sa lahat at ang kanilang mga katawan ay nanginig, lalo na si Vados, na sinubukang itago ang kanyang takot sa likod ng isang nagyelong ekspresyon. Ang Grand Priest ay lumapit kay Whis, ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa lupa. Ang kanyang boses ay may awtoridad at matatag na utos. Ang paghatol ay ipapataw, at lahat ng lumabag ay daranas ng kanilang parusa ng walang awa. Ikaw, Whis, nangahas kang lumaban ng lampas sa mga hangganan ng kung ano ang pinahihintulutan. Bagamat ikaw ang aking minamahal na anak, ang iyong mga aksyon ay hindi mapapatawad. Aalisan ka ng karangalan ng isang anghel, itatapon sa isang agos na walang kahulugan, walang katayuan, mawawala sa loob mismo ng buhay. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Vados, ang kanyang puso ay dinurog ng kalungkutan at kawalan ng paniniwala. Alam niyang nagmamalasakit si Whis, ngunit hindi niya kailanman inakala na aalisan siya ng lahat ng walang awa. Samantala, si Goku ay nakatayong nakapikit na parang wala nang mahalaga sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Whis, hinuhubad ang kanyang banal na kasuotan na parang tinatanggal ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa Grand Priest at nagsalita sa mabilis ngunit mahinahong boses na puno ng pagtanggap. Nauunawaan ko na lumampas na ako sa aking katayuan, na hindi na ako karapat-dapat sa karangalan ng isang anghel. Tinatanggap ko ang iyong paghatol, Ama, kahit na maiwan akong gumagala ng walang pagkakakilanlan. Napuno ng mabigat na katahimikan. Hanggang sa lumingon ang Grand Priest kay Vegeta, ang kanyang tono ay mas matigas kaysa dati. Vegeta, ikaw ang sanhi ng pagkamatay ni Beerus at ng Supreme Kai. Ang iyong mga krimen ay hindi maaaring hindi mapaparusahan. Ang sentensya mo ay mahabang pagkakakulong upang matutunan mo ang kahulugan ng pagtitimpi matapos mamuhay ng walang hangganan at hinahabol ang lakas. Naikuyom ni Vegeta ang kanyang mga kamao, nag-aalab ang galit sa loob niya, ngunit hirap niya itong pinigilan. Desperado na tumakbo si Trunks patungo sa kanyang ama, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha habang sumisigaw. Ama! Ngunit alam ng lahat na ang pinakamatinding paghatol ay darating pa. Itinaas ng Grand Priest ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay yumanig sa arena. At ngayon ay si Goku na. Ang kanyang parusa ang magiging pinakamatindi sa lahat. Dahil ginising niya ang kaguluhan, binaligtad ang balanse, at ginulo ang kaayusan ng pag-iral mismo.
Siya ay itatapon sa dimensyong walang laman kung saan walang oras, walang buhay, kahit kamatayan. Mananatili siya roon magpakailanman, nakakulong sa di matiis na kawalan, sapagkat walang kapatawaran para sa isang taong dumumi sa sagrado at nagising na kalamidad. Ang hatol ay tumama sa kanilang mga puso na parang kulog. Natigilan ng mga kaibigan ni Goku sa kanilang kinatatayuan, umaapaw ang mga luha sa kanilang mga mata. Sumigaw si Gohan, ang kanyang boses ay nabasag sa kalungkutan. Hindi maaari. Nawala ko na ang kapatid kong si Goten, at ngayon ay mawawala na kayong dalawa sa akin, ama. Sina Krillin at Master Buten ay hayagang umiyak, nagmamakaawa para sa awa. Nanginginig ang boses ng matanda. Dakilang priest, bawasan po sana ang parusa. Hindi masama si Goku, palagi siyang lumalaban para sa hustisya. Ngunit itinaas ni Vados ang kanyang kamay, matalas at matigas ang boses. Tumahimik ka, hindi binabawi ng aking ama ang isang utos. Ang mga nasabi na ay nakasulat na. Sa mga kolaborasyong ito, nakatayo si Goku nang hindi gumagalaw, nakapikit ang mga mata, parang walang nararamdaman, ngunit bigla. Huminga siya ng malalim at bumukas ang kanyang mga labi ng mahinahon at taos-pusong mga salita. Alam kong nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Dahil lumampas ako sa hangganan. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Ngunit maniwala kayo sa akin, ang aking mga intensyon ay laging malinis, hindi ako mag-iisa. Ang espiritu ni Goten ay nananatili sa akin. Ang kanyang enerhiya ay dumadaloy sa aking katawan at sasamahan ako nito saan man ako magpunta. Lalong napahagulgol si Gohan, nanginginig ang boses. Ama, huwag mo akong iwan, hindi ko rin kayang mawala ka. Lumapit si Goku, binigyan siya ng banayad at malinaw na ngiti. Gohan, makinig kang mabuti. Noon pa man ay gusto nang matutunan ni Goten ang Ultra Instinct. Ang ginawa ko para sa kanya, kahit na ganito ang naging katapusan. Ngayon ikaw na ang bahala. Pasanin ang kanyang pamana. Gamitin ang iyong oras upang maabot ang kanyang kinalalagyan at maging panangga na nagpoprotekta sa daigdig. Tumagos ang kanyang mga salita sa bawat puso. Habang nagsisimula ang countdown. Muling ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, bumubulong ng mahina na parang kinakausap si Goten. Nasa kapayapaan ako. Magkikita tayong muli, sa isang lugar, balang araw. Sa isang nakasisilaw na liwanag, nawala si Goku kasama si Vegeta, na nag-iwan ng isang hindi mailalarawang kalungkutan. Lumipas ang mga araw at nilamon ng kalungkutan ang lahat. Walang natitira kundi isang walang laman na kawalan na pumupuno sa hangin. Sa mundo ng kawalan, kung saan walang tunog, walang liwanag, kahit kamatayan. Nakaupo si Goku sa ganap na katahimikan, ang kanyang katawan ay nagyelo na parang estatwa, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Walang hangin, walang buhay, tanging walang hanggang kawalan. Nakaupo siya at nag-iisip, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ngunit maging ang kanyang mga iniisip ay naglaho, natutunaw sa kawalan. At pagkatapos, bigla, mula sa isang malayong sulok ng kadiliman, isang mahiwagang mukha ang nagsimulang mabuo. Hindi malinaw ang mga katangian nito, tanging mga mata lamang na bahagyang kumikinang. Bumulong ang estranghero sa kanyang sarili. Isang bagong kaluluwa ang inihagis dito. Hindi pa ito nangyayari sa loob ng mahabang panahon. Ang tagal ko nang naghintay. Marahil ngayon na. Dumating na ang aking oras.